sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap, good or bad, we don't know. It can even be bad. But I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Okay, kung may tanong ako, papapatuloy ko na yung tanong niya kanina sa'yo na may plano ka ba tumakbo sa mas mataas sa national na yung this coming 2028? May plano ka Naintindihan ba? niyo, Kong. By the way, linawin ko lang, yung mami ko, 2022 na halal. At pwede pang tumakbo ulit sa 2028. Kaya hindi totoo at least yung fact na dahil magre-retiro yung nanay ko. Kaya ako nag-iingay ngayon. So no plan sa So, wala national plano. position. Well, that's my first response. My second response is, palagi ko din kinakausap yung nanay ko na dapat sila sa Senado ay maging mas aktibo sa kanilang ginagawa. Pero kaya sila siguro din successful sa kanilang careers kasi nakita nila na there's a benefit to be measured in what they do. So there's pros and cons. But I'm saying that because I do have disagreements in terms of approach with my mom. At siguro, again, thinking about what should be done, kung hindi nangyayari yung mga nakikita kong dapat mangyari, for example, sa Senado, kakausapin ko yung mom ko. Ano bang dapat mangyari na lang. Pero sa ngayon, I can really say that I do not have a political calculation behind what I do in terms of the long term. Kasi ang gusto ko lang naman magawa is to be as useful and make as much impact as I can at each step and take it one step at a time. Tama. Tuloy ko lang kasi nabanggit mo meron kayong minsan disagreements ng yung mother mo. Ito bang patungkol dito sa files? Pabor ba siya doon sa ginagawa mo o gusto niya itong ginagawa mo? Kaya ko nga po nabanggit na the traditional wisdom is actually mali yung ginagawa ko. Kasi halos lahat lumabas na nga po ng mga nasa 19th Congress ay tagged as proponents ng mga DPWH projects. Kaya nagkaroon na ako ng maraming kaaway. At sila ay hindi tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila kung tatawagin nila ako, possibly. Tumatawag na lang sila sa aking ina. Kaya actually, pag nadidiscuss ko ito sa ibang mga interviews, at this point, nagiging medyo emotional ako kasi ikinalulungkot ko nga po na maraming pressure sa akin through my mom na tumahimik tungkol dito. Pero hindi ko naman po sinusundan yung aking ina, which is also I think why they shouldn't take it against my mom yung ginagawa ko kasi nakikita naman po nila na independent ako sa kanya. Pero ang explanation ko lang po is there is a lot of pressure and we do disagree on this, but nonetheless itinutuloy ko po ang aking ginagawa. Para sa akin kung bihira yung ganyan kagaya nyo nila Barhaga, ikaw, nag-business, bihira yung ganyan sa Congress. Sana mas marami pang kagaya nyo. Kasi ako matanda na ako, mas matanda pa ako sa'yo, pero ngayon lang ako nakakita ng congressman na napakatakaw. Mas napakabata. Pero actually, I would like to salute the approach of my colleague, Congressman Barzaga. Pero ibang-iba yung approach namin. Si Congressman Barzaga, all out siya. Opo, ako po, mas Chill lang, chill. May strategy. ina-calculate ko muna the best approach. At kaya din ko po ito binabanggit kasi hinihingi ko din yung patience ng ating mga kasamahan. Minsan, kung for example, nagtatanong sila bakit hindi ko pa ginagawa ang isang bagay, lahat naman po ay nakaplano naman. At I think pag mangyari na po lahat, makikita naman na may deliberate reason for
why I do what I do. Sana bago matapos yung show natin, kahit pisil lang ng mayroon kang mailabas dito na Bago. Oo, di ba? Meron siyang na bago na pangalanan ang isang mataas na nasa Kongreso. Pwede, no? Aling RJ. Kung natawag kasi ng pansin sa akin yung paggaling ka ng yung sa Nasugbo, ang dami niyong pong tarpaulin doon. And syempre bilang isang mamamayan, naisip ko, ito gastos na naman, pera na naman ng gobyerno to. And sinabi mo sa iyong interview from, I think, Jessica Soho, na hindi ka tumatanggap ng hindi mo kinukuha yung MOOE mo. So which is, ito yung operational budget ng congressman na from 10 billion, pumalo siya ng I think 17 billion. Can you explain about this? Actually, yung sa Nasugbu, saan ka ba? GMA. I mean, nakapunta ka Yes, sa nag-ano Nasugbu. kami doon nagsuswimming. Nakita ko yung kahabaan. Tapos nandun yung opisina niya, di ba? Hindi alam ng mga taga ibang distrito, alam naman to ng mga taga Batangas. Private property yun. Kaya nga, Oo. yung parang aso-karera, tama? Opo. So, may ongoing investment ako doon Yeah. Oh. sa property na may mga tarpaulins ko. Opo. Pero ang reason nga na interest ako sa development ng aking distrito is because yung investments ko nandoon at matagal ko nang nakikita na ang lapit lang sa Maynila, ang daming ang mga dumadaan ng mga turista at iba pang mga industry sa area na yun pero kulang ng development at gustong-gusto ko na makita in my lifetime na mag-develop ang Western Batangas. Now, on your second question about the MOOE. Yes, yung yung MOOE. Sabi mo hindi ka nagbe-benefit. Opo. So hindi mo Kaya- tinatanggap. Actually, ako nga yung pinakalugi sa Kongreso. Kasi Gusto nyo bang unti-unting mawala ang mga kulubot dyan sa ating mukha? Yung maraming guhit na funds ko, ang ginagamit ko para sa lahat ng aking district activities. Kasama din yung pinamigay ko na Noche Buena Pax sa bawat pamilya sa aking distrito. Nagbigay po ako in 2024. Tapos kahit na walang election, nagbigay din po ako ulit para sa bawat pamilya in 2025. Meron din akong program to give allowances to students at iba pang mga educational assistance. Lahat po ito ay mula sa aking Sarili mong pera. personal na contribution dahil I'm very fortunate na I'm 32. I sold my company when I'm 30. And part of why I entered politics was because I had this so much privileges that I didn't know how I can spend in my life, if not to share it with other people. And parang unbelievable ito para sa iba kasi Kasi nag-start ka ng business 20, kung hindi ako opo, nagkakamali. pero parang very rare sa Pilipinas na ang mga yumayaman ay nagiging pilantropo. Pero sa US, pati sa Europe, maraming mga, lalo na mga naging batang entrepreneur na nung binenta nila ang kumpanya nila or nag-retire parang si Bill Gates o ngayon si Mark Zuckerberg, pinamimigay nila ang kanilang mga bilyones sa mga foundations. At dito sa Asia, hindi pa lang siya mas common, pero for the same reason that in the West, ginagawa po ito ng iba, kaya inanunsyo ko naman na po na nilipat ko na rin ng malaking bahagi ng aking shares sa isang foundation na magbibigay ng perpetual na source of support para sa aking chosen initiative for education and disaster relief. This is all from my personal funds, and it's because I've been so fortunate naman to benefit from my business in my life that the least I can do is to share it with others. Ito mga pilantropo na sinasabi mo, they never entered politics. Why did you enter politics? Pwede ka naman daw tumulong. Nagagawa mo ng tumulong nung wala ka sa politika, then why enter politics? Actually, marami naman mga pilantropo din like si Mike Bloomberg na pumasok sa politika o si Elon Musk nakikialam ngayon sa politika. Actually, ang idol ko, si Elon, kasi yung advocacy niya is to lower government spending. At marami nga siyang mga bureaucracia sa US na gusto niyang buwagin. At hindi lang siya panagtagumpay kasi napakatindi ang resistance pag gusto mong buwagin ng bureaucracia. Pero ang napansin ko kasi, maraming mga negosyante na kahit na tayong mga hindi kasing laki nila, gustong maging kasing laki at matagumpay na negosyante katulad nila. Pero yung mga matagumpay naman na negosyante,
nababoard din sa kanilang buhay. Gusto naman nila makialam sa politika. Kaya marami din mga nakikialam sa mga political parties dito sa Pilipinas na ng mga negosyante. So it's really a natural reaction, I think, because in the end of the day, the means to everyone wants to make a difference in their lifetime, and to make a difference, it's not enough to be in the private sector alone. It also involves the public sector, of course. And in my case, wala naman sa plano ko noong 2024 na pumasok sa politika, pero naisip ko in the middle part of the year, kaya not according to plan, I saw an opportunity and I did it. And I guess that's how I make a lot of decisions sometimes. It's to be responsive to the opportunities that I see. Just like how I said a while ago, itong DPWH, hindi ko naman po na-realize initially na ganitong kagrabe. Pero when there's an opportunity, you go for it, and who knows ano pa yung mga susunod pang mga makikita nating mga opportunities. Kaya namin tinatanong to Kong kasi gusto natin ipakita sa mga nanonood yung kredibilidad ni Leandro Leviste. Maraming nagsasabi na kapag ikaw pumasok sa politika, dapat nagda-divest ka na sa mga businesses mo. Dahil baka pwedeng gamitin yung iyong posisyon para sa iyong mga negosyo. Maprotektahan ito. Kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga congressman, may mga in-expose na sila yung congressman tapos sila din yung contractor. Di ba? Tapos may construction company. Nagkakaroon ngayon ng conflict of interest. Ano masasabi niyo dyan? Kaya nga, ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro ako'y malayang magsalita. Kung may diinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yun na tumaas siya ng 17 billion. And per year to tama. Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to Hindi ito parang ito yung mga bagay na hindi kailangan di-audit. Kung may resibo ka o depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per year. Ay, per year. Ang sorry. sagot ka nila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kaysa sa 2025 Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026, it was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Puno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan, nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash, kaya walang listahan. At dapat talagang i-deklara ng Kongreso so sino ang lahat ng mga consultants na ito. At meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost na sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang